seeking withdrawal, and also the letter of the endorsers seeking likewise the withdrawal. Siyempre po, sila ay umaasa na may kasabay na panalangin na sana this time, this year, this Congress, lilitisin na forthwith sa impeachment court ang pangalawang Pangulo. Yes, Madam Chair, we confirm that the letters that you are in receipt of came from our offices and that these were duly signed by the complainants from the second impeachment complaint. And in this light, Madam Chair, may I make a short manifestation? You may continue, Honorable Sendanya. Thank you very much, Madam Chair. Magandang umaga po sa ating mga kasama dito sa Committee of Justice at sa ating pong mga guests ngayong araw na ito, sa mga kababayan nating nag-aabang kasi 2 years in the making na ang pagpapanagot sa ating Vice Presidente. I wish to manifest that upon serious consultation with the petitioners of the second impeachment complaint, which I and Representative De Lima endorse, they intend to withdraw their case and instead throw their support behind the third impeachment complaint. Gumawa po sila ng formal na liham na nilagdaan ng lahat ng complainants, 17 in all, at ang ilan po ay kasama natin dito ngayon sa loob ng bulwagan at isinumite sa komite at gayon din sa Office of the Secretary General. Kasama ng mga complainants na iskondiinan na hindi ito pag-urong, kundi pagpapatuloy na kanilang sinimulan, kung matatandaan po ng ating mga kababayan, higit 1 taon na ang nakararaan. From the beginning, their intent in filing was clear. Build the strongest case that will hold Vice President Sara Duterte accountable for her acts of corruption and abuse of power. Their support for the third impeachment complaint well advances this goal and ensures that an airtight and strong case will be the product of the committee's deliberations. In essence, the second impeachment complaint is similar to the third, and thus, this committee will be spared from prolonging this process. Every minute and every hour we prolong this impeachment gives the Vice President another opportunity to look for loopholes to evade accountability again and again. Ngayong wala na ang second impeachment, sa katunayan, mas pinabilis nito ang proseso ng impeachment sa ating komite. Ngayon pa lang, may ibang kaalyado na ang Vice President na natutuwa at nagdidiwang dahil nag-withdraw ang second impeachment complaint, thinking this shows a weakening of the case against her. Pasensya na po kung babasagin ko ang inyong trip. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. Madam Chair, dear colleagues, higit sa 1 taon na mula noong inendorso ko ang unang impeachment complaint noong December 2, 2024, our complainants have patiently waited and have shown their unwavering commitment to the truth, justice, and accountability. Naghihintay sila ng matagal na sagutin ni VP Sara ang aligasyon laban sa kanya. And hopefully, their long wait will not be for naught. Tuloy ang laban, and as Deputy Minority Leader and ex-official member of this committee, I fully trust that this committee will decide on the merits of this case nang sa wakas ay mahatid na natin ito hanggang sa Senado. Thank you very much, Madam Chair. Thank you, Honorable Sendanya. Now we will hear from the Honorable De Lima in line with the letter withdrawing the impeachment complaint. Madam Chair, honorable colleagues, this representation likewise confirms the intention of the complainants in the D et al. Complaint, the first complaint, to withdraw their complaint. And that is manifested by the filing of both the letter seeking withdrawal and also the letter of the endorsers seeking likewise the withdrawal. Sa pagsampa ng reklamong impeachment noong February 2, malinaw ang pakay ni Kiko D et al. Mga kasama niya, D and mga kasama niya. Mapanagot sa mga akusasyon ng katiwalian at paglabag sa batas ng Pangalawang Pilipino. Grupo rin nila ang naghain ng isa sa 3 impeachment complaints. In fact, sila po yung una noong 1 taon.
kung saan ako ay tumayo pang tagapagsalita nito. Gaya ng marami, natuwa sila na naihain ng Kongreso, ng House, ang articles of impeachment sa Senado. Tulad din ng marami, nabahala sila sa pagkabalahaw o pagka-stock ng kaso sa Senado bilang impeachment court. Gaya ng marami, nanlumo sila sa naging desisyon ng Korte Suprema na isantabi on technicality yung articles of impeachment na transmit ng Kamara. Alam po nila ang proseso ng impeachment. Alam nila na kailangan makakuha ng sapat na bilang sa sapat na panahon upang maitawid ang reklamo mula sa komite, papuntang plenaryo, at mula plenaryo ay madala ang articles of impeachment sa Senado sa lalong madaling panahon. Siyempre po, sila ay umaasa na may kasabay na panalangin na sana this time, this year, this Congress, lilitisin na forthwith sa impeachment court ang pangalawang Pangulo. Conscious sa tumatakbong oras at sa kinakailangan bilang sa komite, plenaryo sa Senado, pinag-isipang maigi ng mga complainants kung ano ang mabisang estratehiya at mainam na mga taktika upang umusad ng mabilis at mas epektibo ang reklamong impeachment. In the statement that they released yesterday, the complainants D et al. Informed the public that they have decided to withdraw the case while committing to lend their full support behind the third impeachment complaint containing the same grave allegations and substantial evidence as theirs. Incidentally, the third complaint was likewise endorsed by this representative. According to the complainants, quote, consolidating our support behind the third complaint will strengthen our position and help move the case forward to the Senate impeachment court. We believe that the impeachment process must proceed at the earliest possible time, free from procedural limbo and unnecessary legal delays that would otherwise obstruct the process, end of quote. Sang-ayon po tayo rito. Sang-ayon po kami ni Representative Sendanya as endorsers. Sa katunayan, humahanga po tayo sa naging pasya nila na iurong na lang ang kanilang reklamo para bigyang daan at masuportahan ang kaparehong kaso na isinampa ng third set of complainants para ma-consolidate ang efforts, mapibilis ang usad ng impeachment. In short, the complainants in the second complaint, D et al. Complaint, are withdrawing the complaint in order to secure more significant and strategic gains down the line, which includes the streamlining of the proceedings and cutting down of some precious time that could have been consumed by needless consideration, needless debate, as well as procedural delays and detours that this Congress and the people could no longer afford. In the final analysis, it does not matter much to the complainants, whose name will be in the end credits, so to speak, because they are still interested parties. Their sights have always been set on a fixed goal: impeach the Vice President and hold her accountable for the grave offenses she committed against the Filipino people. Here, now, to paraphrase the lyrics of a song, I don't care how we'll get there, just get there while we can. And so, I make of record and manifest that D et al. Are withdrawing their impeachment complaint. This confirms the letter that they have filed earlier with this committee, as reiterated and supported by this representation and Representative Percy Sendanya in our separate letter that we have also filed with this committee. I so respectfully manifest, Madam Chair, maraming salamat po.